Sinabi ba ni HR na huwag ka muna mag-maternity leave? Malayo pa ang due date mo. Nag-spotting ka ba at sinabi ni HR na mag-maternity leave ka na? At di mo alam kung sino magbabayad ng sweldo during your maternity leave? Hello po ma'am sir, this is your friendly HR partner Jim, a certified international senior HR professional. At paki-like and subscribe na lang din po para tuloy-tuloy ang ligaya sa ating channel. Dahil Hearts Month or buwan ng Valentine's ngayon, pag-usapan po natin ang benefits ng mga buntis na employee bunga sa paglabing-labing sa Valentine's. So sa episode na to, pag-uusapan natin ang SSS sickness leave versus maternity leave. Ano ba ang kaibahan? Kailan talaga nagsisimula ang maternity leave? Paano ang bayaran ng sweldo during maternity leave? At ano ba ang mga common mistakes during maternity leave na dapat natin iwasan? At unahin natin ang spotting. Spotting is not automatically maternity leave. Kapag buntis ka at may spotting or may pregnancy complication, that is already a medical condition. At hindi pa yan agad maternity leave ha. Pa-check po kayo agad sa OB nyo at pa-certify na unfit to work para maka-avail kayo sa benefit, hindi pa maternity, kundi ang SSS sickness leave. Under sa SSS na rule, sickness benefits applies to kung ang employee ay temporarily hindi makakatrabaho dahil sa medical conditions. At kasama dito ang spotting. Ang spotting. If employed ka, number 1, you notify your employer or si HR. Number 2, mag-submit ng medical certificate sa HR galing kay OB. Number 3, your boss, si employer or si HR will then confirm incapacity na hindi ka makakatrabaho. At number 4, si HR nyo po, si friendly HR, will notify SSS via the SSS portal. Important note po tayo, sickness benefit is for medical condition while maternity benefit is for childbirth. Yan po ang kaibahan. So for example, 5 months pregnant ka at nag-spotting ka. Hindi pa yan maternity leave stage ha. That is still sickness benefit leave stage. Magkaiba ang purpose, magkaiba ang benefit. Nag-spotting ka at ipag-avail sa iyo yung maternity leave. Hindi po dapat. Sickness leave po muna at i-reserve natin yung maternity leave sa childbirth, sa recovery mo at sa bonding mo with baby. Kaya kung may spotting ka, agad-agad pa-check sa OB mo at coordinate with your HR para sa support sa pag-schedule sa timing sa SSS sickness leave mo at sa maternity leave mo. At dahil alam na natin ang kaibahan ni SSS sickness leave at ni maternity leave, pag-usapan natin si maternity leave. Under Republic Act No. 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law, a qualified female employee, female po, ang makaka-avail ng 105 days of maternity leave. Take note, with full pay. At pag-usapan natin yan later. If solo parent ka, may additional ka na 15 days. Now with pay ha, sa Expanded Maternity Leave Law, pwede ka din magpasa leave. O di ba, hindi lang sa text ang pasa load, pati din sa leave, may pasa leave. Mommies dyan sa mga buntis, ang maternity leave na 105 days mo, yung 7 days po dyan, pwede mo i-pass a leave sa kay daddy. Si daddy, may paternity leave na siya na 7 days. Sa PASA leave, pwede siya mabigyan ng additional 7 days. So for a total of 14 paternity leave days para kay daddy. Pero yung 105 days mo, minus 7 days na po yun. Kasi na PASA leave mo na. At take note, hindi po pwede hati-hatiin ni mommy at ni daddy ang maternity at paternity leave. Isa sa requirement ni batas ay dapat continuous po ito at uninterrupted. Uninterrupted. Di po pwede na si daddy, uy, work po muna ako ngayon. Pause po muna yung paternity, hindi po. Uninterrupted. Tanong, kailan ba magsisimula ang maternity leave? Si maternity leave or ang 105 days mo may start before sa delivery. After sa delivery, ipapatuloy yung 105 days mo para sa recovery mo at bonding mo o pag-aalaga mo kay baby. Hindi kaya madali ang pagpapanganak. Ang batas po, hindi po sila strict na dapat 45 days before your delivery tsaka mo na maa-avail ang maternity leave. Ang requirement lang po ni batas ay continuous at uninterrupted. So for example, kahit 60 days pa before yung due date mo at gusto mo nang i-avail, pwedeng-pwede po yan. So balikan po muna natin yung spotting na example. Kung malayo pa ang due date mo, sickness leave po muna. Pero kung malapit-lapit na, i-transition mo to maternity leave. Bakit? Kasi sa sickness leave po, hindi po siya full pay. Kung ano lang po ang pwede mabigay ni SSS. At dahil absent ka, wala kang pay.
So, di ba yung iba dyan, mas malaki yung sweldo kaysa bigay ni SSS? Pero, si maternity leave, full pay po siya. Meaning, kung ano po yung nare-receive nyo po na sweldo nyo po, yun din po ang makukuha nyo. Ulitin po natin, SSS, hindi full pay kung ano lang po ang bigay ni SSS, at yung maternity is full pay. Kaya work with HR para ma-timing yung SSS sickness leave at ni maternity leave. Pero may mga kaso din na sabihin ni HR na huwag ka muna mag-maternity leave kasi ang aga pa. Mga momsers, mga mommy, huwag niyo pong masamain si HR. Kayo naman ang judger niyo. Si boss or si HR mo siguro ay gusto lamang i-maximize or magamit mo ng mabuti ang 105 days. Kasi kung ang aga mong ginamit si 105 days, baka wala ka ng araw or leave credits na gamitin mo para sa recovery mo at sa bonding mo with baby. So yun lang talaga ang iniisip ni boss or ni HR mo, na may sapat na araw ka para sa recovery at sa pagbantay or pag-alaga mo kay baby. Hello po, ma'am sir. Bago po tayo magpatuloy sa maternity leave, please like and subscribe HR Gym channel para mas makagawa pa tayo ng videos. Paki-follow din po ang ating other social media accounts, Facebook HR Gym at Gym Katian sa Instagram at TikTok. Salamat po, ma'am sir. Ngayon, pag-usapan po natin ang pera-pera sa maternity leave. Remember niyo po ang full pay? Pag-usapan po natin yan mamaya. Ito po yun mga ma'am sir. Si SSS computes the maternity benefit based on the average daily salary credit. Si employer advances the maternity pay to the employee. Meaning, bibigyan ka ng pera according sa computation ni SSS in advance ni kumpanya mo para may magamit ka sa hospital at kung ano pa ang dapat mong kailangan. After the advance payment ni employer, i-reimburse po siya ni SSS. Tanong, magkano po ba dapat ang makukuha ko sa maternity? Pag maternity leave ka, wala kang sweldo ni company for 105 days. Ang sweldo mo po ay galing po sa SSS benefit mo. Kung magkano ang bigay ni SSS, nakabase po ito sa tinatawag nating maximum salary credit na galing sa bracket contribution mo. Take note sa bracket contribution. Dahil bracket contribution, limited po siya. Meaning kung ano lang po ang nakalagay sa SSS, sa bracket mo. Kaya importante talaga na si company ay walang mintis sa pagre-remit kay SSS. Kasi kapag hindi nakaremit si company or hindi po makaka-avail ng benepisyo ang employee. At kung hindi makaka-avail, it can lead to a civil or worse criminal case kay employer. Tanong, what if kulang? Dahil depende sa contribution bracket ang ibibigay ni SSS. Halimbawa, ang bigay ni SSS ay 60K lamang. At ang sweldo mo sa 105 days ay tumototal ng 100K. Ang differential po niyan or ang kulang po na 40K, mag-aambag po dyan or dagdagan po yan ni employer or ni company. Oh, di ba? Kaya mga employees, dapat mabait tayo kay company. Especially sa mga kumpanya na nagpa-follow ng batas, SSS Wilhed Pag-ibig, saludo po tayo sa inyo. Ito naman hot take. For me lang, for me. First and first, pabor na pabor po tayo sa best benefits ni employee. Wala po tayong kontra dyan. Pabor na pabor tayo. Deserve po ni employee ang best na benefits. Pero sa benefits and policies na ginagawa ni government, dapat din natin tignan na friendly ito sa businesses. Hindi lang ito sa maternity leave sa iba pang mga benepisyo or policies na ginagawa ng gobyerno. Kasi mga ma'am sir, ang employees' welfare and the survival sa business should go hand in hand together. Sa mga katrabaho ko na kumpanya, kasi ako din ay isang consultant, sasabihin nila, Jim, bakit kami ang magpupuno? Hindi naman kami kasali or kasama sa pagbuo ni baby. Ang reply lang po dyan is, no one is above the law. Yan po ang batas, ma'am sir. At tignan lang po natin sa bigger picture. SSS maternity is insurance-based, salary differential is employer-based. Sabi din kasi dito, ang legal philosophy daw, bakit ganito yung setup sa differential pay. If nakakabenepisyo naman daw si kumpanya or si employer sa hard work ni employee, natural lang din daw na mag-give back si company or employer sa employee in a form of social protection responsibilities. Yan po ang explanation sa legal philosophy. Ano sa palagay niyo, ma'am sir? Comment down below.
At kung ma-share ko lang din, ito yung hindi nakikita ng mga employees in an HR level. Tinitimbang din kasi ni HR, ni kumpanya, ni boss mo, ang business at karapatan ng isang employee. Si differential ba ay mabigat ba sa financial ni company? Yes. Pero does it help the employees? Also yes. Is it legally optional? Unfortunately, no. So basically, the law is balancing business costs and social welfare. Kayo, ano sa tingin niyo, ma'am sir? Ito, sa mga other businesses, tanong, may mga exempted ba sa differential pay, sa maternity leave, at sa advance payment? Republic Act No. 11210 or Expanded Maternity Leave Law, sa advance payment, no one is exempted, kahit small business po kayo. Pero, may exemption po sa differential pay sa maternity leave. Para sa differential, exempted po ang following. Pero ma'am sir, proof is still required. Exempted po ang distressed establishments, meaning may serious financial issue, pero kailangan mo yan i-justify kay Dole. Exempted din po ang mga micro business enterprises, pero dapat ka nakaregister sa Barangay Micro Business Enterprise or BMBE under sa Republic Act No. 9178. At exempted din po ang mga establishment with not more than 10 workers or employees. And so in summaries, mga moms and sir, exemption only applies to salary differential. Mandatory po ang advance payment. At dapat must be proven and justified para maka-avail sa exemption at subject to DOLE validation. At ito naman po ang mga common mistakes sa ating maternity leave. Number 1, using the maternity leave too early or ang aga pang ginamit when it should be sickness benefit po muna. Number 2, not filing sickness benefit kahit medically certified ka na. Number 3, late notification to employer or kay HR. Paano ka namin ma-assist dyan? Number 4, common mistake, pinag-combine ang sickness leave at maternity leave. Hindi po. Separate po sila na benefit kasi may separate po silang purpose. Number 5, akala ni employee na kailangan pa ng approval ang maternity leave. Kung pregi ka, kung buntis ka, automatic po yung maternity leave mo. Basta on-time coordination mo kay HR. Ayan po, ma'am sir, yung maternity leave natin at yung mga related benefits or dapat bang gawin natin dyan. I hope may natutunan po kayo sa ating episode na to. But a friendly reminder lang din po na kilig is free, but benefits should be used correctly. Kung nakatulong po ang episode na ito, please share this video to someone who might also be needing this. And please po, like and subscribe HR Gym YouTube channel para mas madami pa tayong videos na magagawa. At paki-follow din po ang ating other social media accounts, HR Gym sa Facebook at Gym Katian sa ating Instagram at TikTok. And this is your friendly HR partner, Jim. Please like, follow, share, and subscribe this video po and my channel. So salamat po mga moms and sir.